mula sa MZF JZMI Rosario, Cavite. Nag-aanyaya sa inyo para sa isang online worship service. Ating ipagdiwang ang kabutihan ng Diyos sa araw na ito. Halina at purihin at pasalamatan natin siya. Sa Diyos ang papuri. Isang mapagpalang umaga sa ating kapatid. Alam ko na ang bawat isa ay sabik na papurihan ng ating Panginoon. Kaya sa araw na ito, tara! At samahan niyo ako na ating saksiyan at tunghayan ang mga tugtugin na magaganap sa umaga ngayon. Muli, nagpapasalamat ako sa mga kapatiran na nandito ngayon upang makidalo at pakinggan ang mga tugtugin na mangyayari sa umagang ito. Mga kapatid, alam kong may problema tayong kinakaharap ngayon sa panahon ito. Pero hindi ito hadlang upang hindi tayo patuloy sa ating pagsamba at paglingkod sa ating Panginoon. At ngayon kapatid, samahan niyo akong pakinggan, pagbulay-bulayan ang mga salitang ating maririnig ngayon. Mga kapatid, para sa ating panimulang panalangin, ay sasamahan tayo ni Ate Princess Kay Barrios. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan ko po ang lahat na dumalo sa ating maikling panalangin. Itungo po natin ang ating mga ulo at damhin ng message. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, na pinatubayan niyo po, Panginoon, ang aming gawain. Panginoon, nawa ay patuloy niyo pong gabayan ng bawat isa, Panginoon. Layo niyo po kami, Panginoon, sa kapahamakan, Panginoon, sa gawa ng kaaway, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pag-iingat niyo sa amin sa araw-araw. Sa pagliligtas niyo sa amin, Panginoon, sa pagmamahal na binibigay niyo sa amin, Panginoon, sa pag-iingat. Nawa, Panginoon, na natapos na po itong pandemyang nararanasan ko. Nawa, Panginoon, patuloy po ang gawain na ito, Panginoon. Gabayin po bawat isa, Panginoon. Magpatuloy, Panginoon, sa gawain kahit na limited lamang po, Panginoon, ang aming resources, Panginoon. Kahit na limited ang aming time, nawa, patubayan niyo po, Panginoon, ang patuloy na paglago ng gawain kahit na ito po ay through online worship. Pinabalik ko po ito sa tamang pangalan ni Jesus. So ayan, wini-welcome ko po ang ating mga kapatiran na nagmula pa sa Rosario, Kawit at ibang bansa na sana ay mapanood nila ang gawain ito. Na kahit sa online gawain na ito, ay mapuspos ang bawat isa. So mga kapatid, sa pagpapatuloy ng ating gawain, maririnig natin ang special number mula sa Nebril family. Naway mapakinggan natin ang mensahe ng awiting ito. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of
Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Mga kapatid, alam ko na ang bawat isa ay sabik na at kanina pa. Kaya ano pa ang hinihintay natin? Tayo na ay dadako sa ating tugtugan at kantahan na pangungunahan ng ating napakagandang si Ate Samantha at ang music team. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho.
bawat isa ay puspos at pinagpala ngayong araw na ito. So ngayon, samahan niyo ako at ating i-welcome ang ating tagapaghatid ng balita na pangungunahan ni Brother Wengi Lumaas. Sa Diyos ang papuri. Magandang araw po sa ating lahat. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa unang pagkakataon ako po'y ginamit muli ng ating Panginoon sa paghahayag ng kanyang mga salita. Sa unang pagkakataon through virtual. Kaya hindi ko alam kung hindi ko explain yung feelings na pwede pala talagang gamitin ng Diyos ang mga taong nais magbahagi ng kanyang mga salita, diba? Sa araw na to, nais kong pag-aralan natin yung salita ng Diyos. At ang topic natin ngayon ay paglilingkod sa ating Diyos. Tayo po'y sumandaling manalangin at damhin natin presensya natin, Panginoon. Panginoon, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat o Diyos sa araw to, Panginoon, dahil muli, Panginoon, meron naman kaming panibagong buhay at lakas ng pinagkaloob sa amin. Salamat sa mga oras, Panginoon, na aming mailalaan sa inyong gawain, Panginoon. Pinupurit ko yung salamatan po namin kayo, Panginoon, sa aming pag-aaral ng salita, Panginoon. Gamitin niyo lang po ako, Lord, bilang inyong lingkod, Panginoon. At ikaw po, Diyos, ang mapupurihan. Hindi po ako, Lord, hindi po sino man kundi ikaw, Diyos, ang maparangalan sa oras nito, Panginoon. Maraming salamat at naway maunawaan namin, Lord. Bigyan niyo po kami ng karunungan, katalinuhan, Panginoon, upang po may sa buhay namin, Lord, yung mga salita, Panginoon, at masunod namin, Lord, ang mga layunin sa aming buhay, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, O Diyos. Sa ito namin binabalikan lahat ng papurit at salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic po natin ngayon ay paglilingkod sa Diyos. Ang ating mong teksto na tatalakayin ngayon ay matatagpuan natin sa Deuteronomy chapter 11 verse 13. Basahin po natin. Sabi dito, kaya nga sundin ninyo ang utos na sinasabi ko sa inyo ngayon. Ibigin ninyo ang Panginoong Diyos at paglingkuran ng buong puso't kaluluwa. Ng buong puso't kaluluwa. Kung magkagayon, paulanan niya sa kapanahunan sa lupaing iyon. At mananagana kayo sa pagkain, inumin at langis. Bakit kailangan nating maglingkod sa Diyos? Diba? Ano ba ang pinaka purpose kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo ito? Tayo ba'y nabuhay lang para kumain, mag-enjoy, o kaya kumain, matulog, tapos kumain ulit, pagising, kain ulit, tapos hanap buhay? Ganun lang ba ang purpose ng buhay natin? Tayo ba'y nabuhay lang para kumain? Parang hindi naman yata
angkop doon sa pagkakalikha ng Diyos sa atin, di ba? So, kung ganun lang ang purpose natin dito sa mundong ito, nabuhay tayo para kumain lang, magtrabaho, kumayod ng kumayod para makakain, para makasurvive. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos para ubusin lang yung lahat ng pagkain dito sa mundo, di ba? Kung titignan po natin sa kwento ng Biblia sa Lucas chapter 12, yung isang taong mayaman, di ba? Nag-imbak siya na mag-imbak, marami na siyang pagkain talaga na imbak sa kanyang bahay, di ba? Sabi niya pa sa sarili niya, ang dami ko ng pagkain, hindi na ako magugutom nito kahit abutin pa ko ng mga ilang taon. Dito na lang ako sa bahay, wala na akong gagawin kundi magpasarap, kumain, matulog, kumain, di ba? Yun ang akala niya sa buhay niya. Pero ang sabi ng Diyos sa kanya, di ba? Hangal, sa gabi ring ito, kukunin ko ang iyong buhay. Di ba? So, kung isipin talaga natin mabuti, hindi tayo nabuhay para lang kumain, para lang matulog, magtrabaho. Di ba? Kamtan man natin ang kayamanan ng buong mundong ito, kung mapapahamak naman ang kaluluwa natin. Di ba? Tayo nabubuhay para maglingkod sa ating Panginoon. Diba? Tayo nabubuhay para paglingkuran ng ating Diyos. Palakasin ang ating katawan, kumain tayo ng sapat lang para lumakas ang ating katawan, para maglingkod tayo sa ating Panginoon. Kilalanin natin yung kadakilaan niya sa buhay natin. Kilalanin natin na siya yung Diyos natin na dapat paglingkuran. Kaya tayo nabuhay para maglingkod sa ating Panginoon. Tignan po natin sa Joshua, di ba? 24 chapter 15. Kung matatagpuan po natin, sabi doon, di ba, maglingkod kayo kasi ang mga tao doon sa panahong yon, maraming Diyos na pinaglilingkuran. Pero sabi ni Joshua sa chapter 24 verse 15, sabi niya, ako at ang aking sambahayan ay maglilingkod kay Yahweh. Napaka strong talaga na words na kanyang sinabi doon, na talata doon, na kahit anong mangyari, ako at ang aking buong sambayan ay maglilingkod kay Yahweh. Diba? Hanggang meron tayong buhay, ibigay natin ng paglilingkod talaga, yung tapat na paglilingkod sa ating Panginoon. Kung tayo man ay bago lang nakikilala sa ating Panginoon, huwag tayong tumigil doon na kilala natin ang Diyos. Hanggang doon lang. Pinagpala na ako ng Diyos, hanggang doon lang. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Kapag ang isang tao, tignan niyo po, yung isang tao na kapag tunay na kilala sa ating Panginoon, sa Diyos, kapag ang isang taong yun ay gumigising ng madaling araw para lang sumamba sa ating Panginoon, magbasa ng ganyang mga salita, ibang antas na ng paglilingkod yun, ibang antas ng faith yun, ng isang taong yun. Yun ang talagang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon, hindi yung
alam mo yung maglilingkod lang kasi nandun yung mga kaibigan, naglilingkod lang kasi nandun yung gusto natin. Ibigay natin yung tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Napakasarap maglingkod sa ating Diyos, lalo na yung tunay sa ating puso. Wala tayong minimithi, kundi ang mapapurihan talaga ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante din talaga ng pananalangin natin, kasi kung hindi tayo mananalangin sa ating Diyos, kung hindi tayo humingi talaga sa Kanya ng pananampalataya, kasi nanggagaling din sa Kanya yung pananampalataya natin, hingi natin ito sa Kanya, hanggang doon lang tayo, yung parang maglilingkod lang dahil ito yung utos sa akin ng magulang ko, o kaya kaibigan ko, o kaya mga kamag-anak ko, dapat maglingkod ka. Iba kasi talaga yung paglilingkod na sa puso mo may tao man o wala, may kasama ka man na naglingkod o wala. Kung tunay sa puso mo, sa isip mo, sa buong pagkatao mo, paglilingkod sa ating Diyos, maglilingkod at maglilingkod ka kahit ikaw lang mag-isa, di ba? Sasamba at maglilingkod ka sa ating Panginoon. Ang sunod ay tayo ay naligtas, di ba? Naligtas tayo sa pamamagitan din ng mga taong ginamit ng Diyos upang tayo ay makilala din sa ating Panginoon. Naligtas tayo. Sino ba dito yung mga naligtas na? Sino dito yung mga nasa puso nilang, ako'y ligtas na? Pero, hanggang saan? Hanggang doon lang ba? Pagkaligtas ka na, okay na ako. Maghihintay na lang ako ng pagbabalik ng ating Panginoon. Naligtas na ako, kaya okay na ako. Panatag na ako. Diba? Ang pinaka-purpose kung bakit tayo niligtas ng ating Diyos. Diba? Bakit siya gumamit ng mga kaibigan natin o kay mga taong kakilala natin, mga taong o kaya katrabaho man natin, nabahagyan tayo ng salita ng Diyos, tapos naranasan natin ang Lord sa ating puso, at naramdaman talaga natin yung pagliligtas ng ating Diyos sa atin. Pero hanggang doon lang ba? Okay na ba yun? Naligtas na tayo, kaya okay na ba yun? Diba? Ang pinaka-purpose kung bakit ganun ang nangyari sa buhay natin, gumamit ang Diyos ng mga taong kanyang mga lingkod upang tayo ay mabahagyan ng kanyang mga salita, ay naligtas tayo para tayo din naman ay mag-serve sa ating Panginoon, maglingkod. Diba? Niligtas tayo. Kumbaga, binigyan tayo ng Lord ng karunungan. Naligtas tayo para maglingkod naman sa Kanya sa pamamagitan din ng pagbahagi ng salita ng ating Diyos. Diba? Maging fruitful tayo. Diba? Hindi lang tayo basta nandun sa church. Ligtas na ako, dito ako sa church. Nakikinig na lang ako, wala na akong bang gagawin. Diba? Maging fruitful po tayo. Diba? Mamunga tayo. Kasi ang sabi ng Diyos, di ba? Ang sangang hindi namumunga ay kanyang puputulin at itatapon niya sa apoy. Diba? Ihagis niya sa naglalagablab na apoy. Diba? Kaya tayo'y naligtas para tayo'y maglingkod sa ating Panginoon. Tayo ay naligtas para maglingkod sa ating Diyos. Kaya dapat mamunga tayo, gumawa tayo sa gawain ng Diyos. Sa pagkakaligtas sa atin, dapat maging contributor din tayo. Yung meron tayong contribution, di ba? Contribution sa church, hindi lang sa pamamagitan ng tithes and offering,
kundi kung ano yung talents natin na may babahagi natin sa church. Example ko dito sila yung mga youth natin, sila ni Romeo, si Simon, si RJ, di ba? Special mention dito talaga si Romeo eh. Pero nabibilas ako sa mga batang ito dahil mga ilang taon lang to sila nung makilala sa Lord eh. Sila yung mga bunga ng youth camp noon 2016 yata. Yan, pero ngayon ginagamit na sila ng ating Diyos, di ba? Nung makilala sila sa ating Panginoon, naglingkod sila. Nung naligtas sila, naglingkod sila sa ating Diyos. Nagbabike sila mula sa Wawa hanggang Kawit. Minsan binabike lang nila yon para makapagturo lang ng music doon sa mga youth doon sa Kawit. Tignan niyo yung desire nila ng puso nila na makapagturo, makapaglingkod sa ating Panginoon. Yun ay isang uri din ng paglilingkod sa ating Diyos. Kasi yung mga instrument na itinuturo nila, ginagamit yun para papurihan na ating Diyos. Diba? Maging mag-ambag tayo sa gawain na ating Diyos. May kanya-kanya tayong talentong ipinagkaloob sa atin ng ating Diyos. Kaya tayo naligtas para tayo naman din ay maglingkod sa ating Panginoon. Marami pa tayong mga kapatiran din na kung ano man yung mga meron silang talento, binabahagi rin nila sa church para yung iba naman ay ma-bless at magkaroon din ng ma-encourage din na hindi lang para maligtas sa mga tao, kundi maglingkod din. Yung talagang pinaka-ultimate na purpose natin sa mundo nito, hindi lang para kumain, kundi para tayo maligtas, maglingkod sa ating Panginoon. Tignan natin ang buhay ni Saulo, di ba? Si Saulo, ito yung talagang inuusig niya, taga-usig talaga to ng mga Kristiyano ng panahon nila eh. Kasi talagang matapat siya sa relihiyon na nasasakupan niya. Kaya humingi pa siya ng sulat doon sa mga Romano para tugisin nga itong mga Kristiyanong to at patayin o kaya parusahan man. Pero nung ma-encounter niya si Jesus, diba? Ma-encounter niya si Jesus, doon sa pangyayaring yun, doon siya naligtas talaga. After nun, diba? Pagkatapos niyang makilala ang Diyos at siya'y naligtas, anong ginawa niya? Walang humpay na paglilingkod ang ginawa niya. Hindi siya nagkaroon ng takot man lang. Diba na baka patayin ako ng mga dati kong kasamahan kasi ako yung nangunguna para usigin itong mga to. Ngayon naman, ako naman ang nangunguna para ibahagi ang salita ng Diyos. Diba? Hindi siya nagkaroon ng takot na ganoon. Dahil naranasan niya talagang maligtas, ma-encounter niya si Jesus at siya'y naligtas at naglingkod siya ng buong katapatan talaga sa ating Panginoon. Kilala natin ang buhay talaga ni Pablo. Dating Saulo na naging Pablo. Naligtas siya, kaya naglingkod siya. Diba? Sabi sa Efeso chapter 2 verse 10, sabi dito, ay sa 8 muna tayo. Sabi dito, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas, di ba? Kagandahang loob ng Diyos, kaya tayo naligtas. At diretso tayo sa verse 10. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus
upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ang mabuti nating gawin ay yung paglilingkod sa ating Panginoon. Ito ang pinakamabuting gawin natin. Paglingkod sa ating Panginoon. Lahat ng mga mabubuting gawa dyan ay susunod na kapag inuuna natin ng ating Diyos na paglingkuran. Tignan po natin. Napakabuti po natin Diyos kung bakit tayo niligtas. Ito pala yung purpose natin. Ito pala yung purpose niya sa atin, ano? Iligtas tayo para tayo makapaglingkod din. Para maligtas naman yung iba. Kaya sa araw na to, ang pinaka-mensahe talaga ng ating Diyos ngayon ay maglingkod tayo ng wala tayong ina-expect na kapalit, diba? Maglingkod tayo ng tapat sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay laging tapat sa atin, hindi man sa material na bagay. Tignan po natin talaga napakabuti ng ating Diyos. Kaya in-encourage ko na talagang maglingkod at para yung mga kamag-anak naman natin ay maligtas, mabahagian natin yung mga kamag-anak natin, mga mahal sa buhay, para sila man din ay maligtas at makapaglingkod din sa ating Panginoon. Hindi po karapatan ng tao na maligtas at makapaglingkod sa Panginoon. Hindi po karapatan natin yun. Yun po ay pribilehiyo lang ng ating Diyos sa atin. Hindi po lahat ay may karapatan. Hindi po lahat ay talagang pinagkalooban na yung talento para makapaglingkod sa ating Diyos. Kaya isang karangalan talaga ang maglingkod sa ating Panginoon. Kaya wag po tayong mapanghinaan ng loob kapag meron tayong nararanasang pag-uusig. Patuloy po talaga tayong maglingkod sa ating Panginoon dahil ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga anak na talaga naglilingkod sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay nagpupuri at magpasalamat muli, Lord, sa inyo, Lord, dahil sa inyong pagliligtas sa amin, Panginoon. Kami po ngayon, Lord, ay bigyan niyo po ng karunungan, kalakasan, Panginoon, upang po makapaglingkod po kami sa inyo, Lord, ng tapat. Makapamunga kami, Lord. Makabahagi kami ng mga salita sa aming mga kamag-anak, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, Lord. Makakilala namin, Panginoon, mga katrabaho namin, Lord, upang maging sila man, Panginoon, ay maligtas din at makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Tunay mo napakabuti mo sa amin, Lord, at tapat sa lahat ng oras, Panginoon. Patuloy niyo po kaming bigyan ng karunungan upang patuloy kami makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Purihin ka sa araw na to, sambahin ka. Sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na parangal at pagpapuri. Pagdakila, Panginoon, ay sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po. God bless you. Alam ko ang bawat isa ay napuspos at pinagpala sa araw na ito sa magandang balita na ating narinig. Ngayon, atin namang masasaksihan ang isang special number na pangunahan ni Kuya Clarence sa Diyos ang Papuri. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring some things that you worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required.
things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Through I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. At ngayon kapatid, tayo naman ay dadako sa pagpapatotoo at pagpapasalamat na ibabahagi ng magkapatid na sina Gilmark at Junmark Lunasco. Sa Diyos ang papuri. Magandang araw po sa ating lahat. Nandito po tayo upang pasalamatan ng Panginoon at ako rin po. Sa gayon din po sa aking pamilya. Nagpapasalamat po talaga ako sa ating Panginoon dahil po biniyayaan niya po yung aking magulang na si mama po na nasa ibang bansa ng proteksyon, tsaka yung sa rin po opportunities para sa trabaho sa ibang bansa. Yung kagaya nga po sa Scotland na pupunta siya doon, binigyan po siya ng opportunities na pwedeng pumunta doon at makapagtrabaho dahil po malaki rin po yung kita doon. Malaki rin po yung parang maitutulong po sa amin yun po. Tsaka yung pinapagpasalamat po namin sa blessing ni Lord yung sa bahay namin sa Naik, yung mga parang nagkaroon na po kami ng sarili naming bahay at hindi na nangungupahan. Tsaka po pinapagsalamat ko rin po kay Lord yung blessing niya na parang karunungan sa aming defense na nagkaroon kami ng mas successful na pag-defense na sa amin at hindi na kailangan ulit pa. Yun lang po at thank you po at God bless po sa atin. Ayun nga po, masasabi ko po, dahil po kay God, araw-araw po kami ligtas. Kung di po dahil kay God, hindi po kami makakaranas sa pandemic ngayong taon dahil araw-araw kami ligtas, hindi kami nagkakasakit. Maraming salamat kay God dahil kahit na ang ate ko nagtatrabaho, sa sobrang ingat ni God, hindi siya nagkakasakit. Maraming salamat sa kanya dahil nandun pa rin papuri namin kay God. Kahit na
kahit na hindi nakakadala sa tahanan ng Diyos, patuloy pa rin tayo nagsasamba sa Kanya. Maraming salamat kay God dahil lagi kami ligtas, wala nang kakasakit sa amin. Maraming salamat dahil sa Kanya. Maraming salamat God. Yun lang po. At muli kapatid, para sa ating pangwakas na panalangin, ay sasamahan tayo ni Brother Simon. Sa Diyos ang papuri. Ngayon po, nangyayang ko po kayo na makinig sa akin sa isang maikli at pangwakas na panalangin natin. Yes, Lord, hallelujah to you, O Lord our God. Panginoon, maraming salamat sa iyo, Panginoon, sa pakikipag-isa mo sa amin, Panginoon. At maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nakikinig, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon, ko online, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Naway, kayo na po ang siyang bahala, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na sa lugar na ito, Panginoon, sa lugar ng Pilipinas, Panginoon, o sa mga panig ng mundo, Panginoon, alam namin, Panginoon, na nandun kayo, Panginoon. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa pahintulot niyo, Panginoon, na pamamaraan, Panginoon, sa oras dito. At muli, Panginoon, sa amin pong pangwakas, Panginoon, naway kayo pong siyang malayang kumilos, Panginoon. Kayo pong siyang malayang, hindi po sa puso ng bawat isa, Panginoon. At ganoon din po, Panginoon, sa mga susunod pa, Panginoon, na gagamitin niyo, Panginoon, mula sa NC, Panginoon, hanggang sa mga susunod pa, Panginoon, ay kayo na po ang siyang bahalang kumawak, Panginoon. Ganoon din po, Panginoon, sa darating naming anibersaryo, Panginoon, ay kayo na po ang siyang bahala, Panginoon. Kayo na po ang siyang bahala, Panginoon, na umakay, Panginoon, yung mga kaluluwa, Panginoon, na gustong sumumpa sa inyo, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ito ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus, tinataas ko namin. Ang ating pong church ay magdaraos ng ikapitong anibersaryo na gagawin ding online. Sana ang bawat isa ay makapanood at makadalo sa gawain ito. Muli kapatid, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyo at nakibahagi kayo sa gawain ito. At muli sa susunod na linggo, abangan nyo at sana maka-attend kayo sa ating gawain ito dahil magdaraos tayo ng ating anibersaryo sa araw na iyon. Muli, salamat sa inyong lahat.